lalalim ang pananampalataya mo. Ngayon naman, kung puro social media, puro lust, gossip, at worldly pleasure ang pagkain mo, huwag kang magugulat kung bakit mahina ang desire mo sa Diyos. Whatever feeds you forms you. It forms you. Whatever feeds you, no? Whatever feeds you forms you. Kung ano daw yung pinapasok mo, pinapakain mo, yun daw ang magiging ikaw. Amen? Yun ang magiging kalabasan mo. So tayo, bilang Kristiyano, siyempre, lagi natin pinapakain kung ang maaari yung spiritual natin, hindi yung physical na katawan natin. Number 2, palakasin ng Espiritu, in Galatians 5:16. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of flesh. Sabi niya, hindi lumalakas ang laman dahil malakas ito. Lumalakas ito dahil lagi natin pinapakain. Because the more you feed your spirit, the weaker the flesh becomes. And the more you feed your flesh, the whiter your conscience becomes. Kaya kung ano yung lagi mo pinapakain, laman mo ba yung spirito mo? Kung ano yung lagi mo pinapakain sa dalawang yan, yun ang lumalakas. Amen? And number 3, paganihin ang pinili mong itinim. Kung ano yung pinili mong itinim sa buhay mo, yun ang kainin mo. Amen? Yun ang kainin mo. Kaya yung mga lolo natin doon, nagtataka tayo, sabi nila ngayon, pag nagtadiet ka, lumalakas ang katawan mo at ano ba tawag doon? Naiiwasan ang mga sakit. Subalit nung panahon ng mga lolo natin, walang diet yan. Yung nanay ko nga, yung lola ko nga, kumain kami sa palengke, hindi ba nagugas ng kamay, wawak ng mga isla? Dahil nagtitinda namin ng isla eh. Pag kumain yan, yung gatas na kalabaw noon na nakabote, tapos ibuhos sa kanin, tapos meron siya dyan na manggang hinog sa kanin at saka gatas ng kalabaw at saka tuyo. Naku, sarap! Talagang kain na kain, pero hindi ba nagugas ng kamay? Pero hindi sila nagkakasakit. Pero ngayon tayo, no? Bago ka nagugas ay bago ka kumain na ang ginagawa mo. Oo. Nagugas ka ng kamay, mag-alcohol ka na. Kung ano pang ilalagay mo sa kamay mo para yung mga germs daw hindi ka magkasakit. Amen? Kasi noon, alam ninyo, no? Ganyan kalinis, wala pa kasi yung mga preservative, instant na pagkain, puro mga press. Ngayon hindi, yung mga bata ngayon hindi. Saan mo gusto kumain niya? Sa Jollibee po, mami. Saan mo gusto kumain niya? Punta sa McDonald's, Chowking, lahat na. Amen? Kaya ang mga tao ngayon, ang mga bata ngayon, kaya na sinabi ko kanina, laging nagkakasakit. Online na sila ngayon. Laging nagkakasakit. Kaya, ngayon, uso na rin yung online. Hindi ka na rin lumabas. Order na Food lang. Panda. Alam niyo ang tao na nasasanay siya sa instant. Kaya nga. Instant na pagkain, instant na kamatayan din, hindi nila nalalaman yun. Yung instant na kamatayan, parang instant na kamatayan din na inaadya ka, nire-ready ka, kung ano yung kinakain mo. Kaya, no? Sabi niya sa Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi lumalakas ang laman dahil malakas ito. Lumalakas ito dahil lagi natin pinapakain because the more you feed your spirit, the weaker the flesh becomes. And the more you feed your flesh, the quieter your conscience becomes. Kaya, pag ganyan na pinili ng kinakain natin, sabi niya sa Galatians 6:7-8, hindi mo madadaya ang Diyos. Every choices as a seed. Bawat choice natin daw meron yung seed. Ano yung seed? Parang buto o ano pa man, no? Unla. Every habit has a harvest. Bawat ginagawa natin, habitual na ginagawa natin everyday, aanunin natin yan. Your today's appetite becomes your tomorrow's character. Kung ano yung appetite mo ngayon, yun ang magiging tomorrow's character. Kung kumakain ka lagi ng makalaman, mga kasalanan, mga last, mga entertainment, world entertainment, yun ang malalabasan mo darating ng araw. Pero kung kumakain ka ng laging espiritu, mga salita ng Diyos, yun din ang malalabasan mo. Amen? What you consistently feed today will eventually define who you become. Kaya kung ano yung consistent mong kinakain today, darating ang araw, no?
sa oras, sa dulo ng iyong buhay, yun yung magiging ikaw. Kung ano ka. Kaya, ito po yung challenge ko sa inyo. Baka kaya nawawala ang passion mo sa Diyos ay hindi dahil iniwang ka na niya. No? Kundi baka mas marami ka pang oras sa entertainment kesa sa Bible. Mas marami ka pang kinakausap sa online kesa sa salita ng Diyos. Amen? Kesa sa Panginoon. Mas marami ka pang pinapasok sa isip mo kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po lagi, no? Kung ano ang lagi mong pinapakain ang siyang lalakas, kung gusto mo lumakas ang pananampalataya mo, kainin mo ang Espiritu. Kung ayaw mo lumakas ang laman, tigilan mo itong busugin, no? Busugin ng mga, sinabi ko kanina, yung mga lust, kasalanan, sariling bisyo, o ano pa man yung self-desire at worldly entertainment. So, choose your food wisely because your future follows your feeding. Amen? Yeah. Lagi mong piliin kung ano yung pinapasok mo sa iyong katawan. Lagi mong piliin kung ano yung kinakain na mo. Hindi lang ang katawan natin ang gustong kumain. Pati espiritu natin, pati isip natin, pati puso natin. Amen?